Okay, so for today's video is i-share ko sa inyo yung magiging experience ho natin na pagsakay sa Davao City Bus papuntang Mintal. Pero daw sure kung ito ba yun. Bangkal Rojas, sakay na ako. Sige, okay lang, no? Sasakay na ako papuntang Bangkal. So hindi pala siya Mintal, no? So Bangkal. So ito yung isa sa dalawa na short distance lang na destination. So yung Bangkal Rojas and Buhangin Rojas naman yung isa. So this time Bangkal Rojas. Itong Bangkal Rojas, di ko sure kung saan to dadaan. Pero tansya ko ito'y magma-MacArthur Highway. Malamang, no? Kasi ay hindi daw sure. Tingnan natin. Okay, ito na, no? So in fairness, no? Congrats sa mga taga-Panakan dito. Mintal Bangkal kasi talagang fall in line na. Hindi siya palagbagan. Hindi kagaya dun sa aking na-experience kanina or kahapon sa may Barangay Bagoa Playa. Okay, so may kasunod isa na papuntang Mintal na yan, panigurado. Yan, no? Sige, naugi na. Time is gold. So, yun kasing yun kasing nasa likod natin, akala ko Mintal. So, Toril pala siya. Yan, no? Rojas Toril. So, yung sumakay dito, parang magkakating trip yata sila. Kasi ito pa hanggang Bangkal lamang. So, ayun, sumakay na sila. At makasakayan, gawa nung nakapila dito, kalahati nun ay ano lang naman. Torel. So, yung iba dito ay Mintal. Kaya, tama yung decision nila na bumaba. Okay, so pang ilang sakay ko na to ng bus. So, December 3, December 5, dalawa, isa, dalawa, tatlo, apat. Pang 5 beses ko na itong sakay ng bus. Davao City Bus. So di ko alam kung ito ba ay mayroong sinusunod na oras kung kailan sila aalis. Pero tansya ko, di ko alam, no? Kasi pwede naman itong aalis na. Kasi sa unahan panigurado may mga nakaabang pa na mga pasahero sa may San Pedro Street, San Pedro Station. Pagkatapos ng San Pedro Station ay saan kaya ulit ang sunod? Maaring sa Yoy Matina pwede na. Pero safety na natin, San Pedro, next station. May naiwanan pa ng mga pasahero doon kasi waiting sila para sa bus unit papuntang Mintal. So ito palang bus stop na to dito sa may Davao Light and Power Company sa may Banggoy. 3 ang dumadaan dito na ruta sa gabi, bound for Toril, Mintal and Bangkal. So dito mayroon pa reminder lagi na i-maintain ang kalinisan, alagaan yung unit na hindi dapat ay mabalahura, bawal sulatan, bawal kumain sa loob dahil mangangamoy. Ayun, no? So marami pa rin tayo nakikita mga pasahero dito, mga tao sa gilid na tansya ko gusto lang sumakay kaso wala silang ka-ideya tungkol sa mga bus stops. Dito na area, dami rin pasahero, estudyante. Pero
parang walang ano doon, bus stop. So next stop nito is San Pedro Street, and hindi ko alam kung saan banda ang bus station sa San Pedro. Ano yung landmark ka? Makikita natin yan ngayon, kunti na lang. Yun. So may tumatakbong mga estudyante. Yan, may mga estudyante. Takbo sila, akala nila makakasakay sila. So yan pala hindi. So ano yan na lesson learned, like alamin nyo talaga dapat ang mga bus station. So itong bus natin dito sa Davao, hindi siya kagaya sa jeep na kung saan saan ay humihinto. So alamin ano, tingnan nyo yung mga Facebook post dyan ni Davao City or City Government of Davao, City TMO. Basta marami dyan mga nagpo-post ng mga tawag nito, mga designated bus stops. Gusto mo lang sumakay at gusto mo silang pasakayin ng driver, pero hindi pwede kasi kailangan nilang pumunta sa bus station. So yun o, nakataga sila, mga nursing students. Asan sila? Yan o. Ba't sila babalik? Ah, sige. Never mind. So yun lang ha, bali ano dyan, sa mga taga Davao na gustong maka-experience or gustong sumakay sa free rides nitong ating Davao City Bus, pwede nyong hanapin dyan sa mga Facebook post Davao City designated bus stops. Oy, parang naawa si kuyang driver, parang pasasakayan niya ng mga nurses, mga estudyante. Hindi pala. Okay. Mali pala. Mali yung ano natin, ating interpretation. Diba? So, isipin na lang natin, 1,000 buses ang gaya nito tatakbo sa Davao City para paghanap. Mercury Drag, okay. So, andad yung yung bus stops. Siguro busy ang mga taga Davao, hindi lahat ay aware, hindi lahat mayroong Facebook, no? Kaya nila alam kung paano saan yung mga destination. Paano kasi itong mga, baka siguro puro sila, ba't kasi nila i-follow yung mga yung for example, mayor's office, di ba? Bakit kasi hindi i-follow yung City Government of Davao, di ba? DCPO or Davao City Police Office. Yung mga yun kasi yung mga nagpo-post ng mga ganyang tawag nito, mga balita kung anong ganap sa syudad natin. Yan tuloy, wala silang ideya kung saan sila sasakay. Diba? Wala alam na saan yung Mercury Drag. Unahan pa, layo pa, takbo. Nila alam siguro, I think first time. Daming gustong sumakay daming gustong sumakay, kaso nga lang di nila alam kung saan yung bus stops kasi nga di sila na nood sa mga, or hindi sila nagbabasa sa Facebook or nag-follow ng mga government Facebook page. Diba may nakapila. Wala nakapila, diba Parang isa yata yan sa problema nating mga Pilipino, yung meron tayong reading comprehension kasi matatalino naman tayo, kasi walang tamad, tamad tayong magbasa-basa. So yan San Pedro Street. Pansin ko rin naman, totoo naman yung sinasabi ko talaga na meron tayong reading comprehension, kasi nga lang tamad. Kasi for example, yung mga Facebook post na yan nga, mga paupahan, for list, for rent, kahit ando na yung presyo, ando na yung location,
andun na yung mga basic na mga details, no, and descriptions. Nagtatanong pa din. Nagtatanong pa rin kung magkano, how much, location, gano'n, no? Anyway, so ito na yun, second bus stops. Shout out mga ma'am. Asa mga, excuse me, first time nyo magsakay? First time? Asa mo nga kuhan school? Ayo, first time. Pero asa mo nakabalo nga na bus stop? Ay, na-bus nga free ride? Online? Okay. So inyo ang i-memorize ang kuhan ang bus stops para dili mo magsigdagan-dagan next time. So ang pinaka-stop dito sa may Davao Light, ikaduha diri sa San Pedro. Mao to siya. Tapos next I don't know, murag somewhere in MacArthur Highway. UM yata, di ako sure. So mag-observe mo para sa yung igsuon, mga kuya, ate, kailangan, di na kailangan magdagandagan, okay? Kay ano man, luoy man tanawon. Madagma mo, sala pa sa bus. Dito mo ganina, okay, tanta mo dito ganina, so gaano na mo, gadagan. So na siya yung mga designated, di siya kapareha sa jeep na kuhan. So, kumusta so far ang yung observation? Okay kayo, no? Asa mo muli? Bago. Okay, murag mag 100 pa yata mo. Abot pa na sa bago daw? Murag dili yata, no? Murag tahimik lang yata ni. So kung magbago applya mo, better na next niyong isakyan katungan ni Abel tong Toril. Bus stop lang din siya, di siya pwede nga mohonong na emergency kay hiyong gadi juga pwede mohonong. Kuya, kayong ko. Bawal lang siya. Naka-program din siya sa mga bus stops lang. Tahimik Avenue. Sa tahimik, magsakay na lang mo ganun tungkol lahi na po na jeep. Pero na po yan, Toril maagi. Actually, na nagsunod Toril. Na nagsunod na Toril. Nagsunod Toril yan. Na nagsunod nga Toril. So, pwede lang mo masakay. Pagkanawin niyo sana. Sa bus stop ihapon. I-search niyo yung ang City Government of Davao na dito nakapost ang mga designated bus stops. Pati Davao Bus Project yata, may na mga Facebook page. So diri nalagay tayo sa sundog na sistema. Daraw ka na. I-follow na ninyo, i-follow. Masa na nga Facebook page ma'am para makabalo sila ma'am. Kisa na nga para ilan ang karaan kaya basta na mo next time na may lula uban nun ba, so dili ba di siya pwede nga kanang kanang kayo na itiguang ihonong dili sundong ginang bus stops kasi na may kaubang na ituntis na batang gamay, so mas stress lang mo o di kaya may karga nga bukat na god, so dapat aware mo sa mga bus stops. Diba? So, ang second bus stops sa may Mercury Drug somewhere in San Pedro Street. So, next natin na bus stops. Tingnan natin kung saan yung sunod. Ayun, nakalagay UA Matina. O na may ballpen dra. Ano ma'am, ilista ma'am. Set work ma'am, ilista traw. UA Matina ang sunod. Sa sunod sa UA Matina, Alorica. Sa may IT Park. Next IT Park is Hope. Diba? So, ibig sabihin, yung mga estudyante, empleyado na nag-aabang doon somewhere sa may tulay ng bangkiruhan. So, lakad na lang kayo ng konti papuntang UM Matina. At doon, mayroong next bus stops.
Okay, so third bus stops, UA Matina. Tingnan natin kung may mga nag-aabang pang pasahero. Yan o, hi. Oh, kaway-kaway na lang. Okay, third bus stops, UA Matina. So, saan banda ang UA Matina? Kasi ang ginawa nitong bus na to, hindi nila nalalagay yung mga designated bus stops sa may talagang daanan ng mga jeep. Babaan, sakayan. O yun, may nakapila. Meron ba? Ayun, meron. Ano, pasahero ba sir? Marami nga sila, oh. Yan. Oh, marami sila. Okay, yun, sakay, o, di ba? So, nakakatuwa, no, nakakatuwa na makita tayo ng mga kababayan na ito, madabawin nyo. Na kahit paano makatikim sila or makauwi ng sarap pakiramdam, malamig yung aircon. Hindi baba ng baba, hindi ito na ito, di ba? Tapos wala na yung sistemang paabot nga po, bayad po, walang ganon, no? Kasi libre lang siya. Yun. So, congratulations sa mga estudyante, sa mga mga pasahero dito sa may tawag nito, UA Matina, kasi organized sila, no? Talagang nakapila, fall in line. Sa totoo lang, isa to sa lugar, itong lugar na to, isa sa mga na-observe ko talagang pahirapan ang pagsakay ng mga estudyante, ng mga pasahero. Kasi nga, doon pa lang sa may downtown area, no? Although downtown pa rin naman to, pero doon pa lang sa may CM Recto, Rojas, Bangoy, San Pedro, punuan na yung mga jeep papunta sa ruta ng Bangkal. Actually yung iba dito sumakay na lang kahit sila ay papuntang Toril or Kalinan, Mintal, sumakay na lang kasi pagod na silang tumayo. Di balen sa unahan, abang sila ulit doon ng masasakyan, at least nakapagpahinga sila ng ilang minuto. Yan. So di nakasakay lahat, panigurado ba doon mapapuntang Toril. So next na bus stop ay Matina IT Park, Alorica. So yun tanong natin si Ma'am, estudyante from UM. So congrats sa mga estudyante. Kasi ito estudyante talaga pinaka first na makaka-benefits nito kasi sila yung araw-araw na lumalabas ng bahay, papunta ng eskwelahan, tapos uuwi. So yung iba, gutom, pagod na nga sa eskwela, pagod pa yung paa sa kakatayo. So ito na, SNR, tapos IT Park. So tingnan natin, ayun takbuhan sila, hahabol yun mga yun. Di nila alam na mayroong bus stops talaga designated. So, hindi sila masyadong na-inform ba. So, ito yung pang-apat na bus stops. Tama ba? Okay, recap tayo. Bangoy, may Davao Light. Second, sa may Mercury Drug, San Pedro Street. Third, UA Matina. And number pang-apat ay dito sa may Matina IT Park, Alorica. So, kumusta yung bus stops dito? Pila ba? Parang hindi yata uso ang pila dito. Parang hindi sila pumila. Wala yung pila. Wala kumpulan lang sila kumpulan lang, balagbagan, akyatan. Pero sige lang, overtime matututunan din ng natin yan mga kababayan. Hindi kasi uso sa Davao, wala sa Davao culture ang pila. Commonly practice lang yan somewhere in Manila. Pero dito sa Davao wala, di tayo sanay sa pila-pila na except lang kung may ayuda, ganon. Hindi, wala. Lang sa mga pila sa mga sale.
Okay, so mayroon pang sumunod na dalawang bus bound for Toril and Mintal. Kaya sa mga andito na nakaabang, asan ba yung bus stops na bus sign? Bus stop sign, wala ba? Yun oh. Okay. So yun, harap lang talaga siya ng Matina IT Park. Okay, na yung pang-apat. Next, Shrine Hills Matina. Okay. Nga pala, nakalimutan ko, dapat pala bababa ako dun sa may IT Park. Oo, sige lang, never mind. 819. So Shrine Hills Matina sa may Davao Global Township. Galing, no? Banaag sa mga mukha ng mga pasahero ngayon na yun nga, nakaramdam sila ng kaginhawaan sa buhay. So base nga sa aking mga natanong dito ng mga kapwa pasahero, so kumusta yung dating experience sila sa jeep. Yun nga, 30 minutes bago makasakay, habulan, parang karera, no? The survival of the fittest ang datingan. Ano pa, siksikan, tas matagal makadating, tagal makarating sa mga uuwian, kasi nga yung jeep na nasakyan ay panay baba, hinto, sakay, akyat, baba, gano'n. Tsaka alikabok, mainit. So ito, sarap buhay. Okay na to. Thank you. Salamat people's money, taxpayers money, and of course sa ating tagapagpatupad, Mayor Basti Duterte. Nice. Ito na, Davao Global Township, tapos Shrine Hills Matina. So aalamin natin kung saan kaya banda ang bus stop sign, kung talagang sa pinaka-crossing or hindi. So dito na area parang walang masyadong pila, feeling ko lang, kasi wala naman masyadong tao rito. Walang eskwelahan, diba? Walang hospital, walang mall. Siguro sa ngayon wala pa, pero the moment na ma-develop na tong Davao Global Township, may hospital, eskwelahan, may shopping mall, so panigurado marami na tong dito pipila. Malapit na tayong lumagpas sa Shrine Hills Matina crossing. So di pa rin tayo nakakita ng bus stops, or hindi pa nag-attempt na pumagilid itong ating sinakyang bus. So medyo malayo yung conductor driver, so maaaring hindi tayo marinig. Kaya may stop. Alright. Ayun. Asan ba yung bus stop sign? Pinindot ko na yung stop button ng 2 beses. Baka lalagpas lalo. Okay na siguro. Pwede na. Exit and entrance magkaiba, no? Hindi pwedeng dumaan palabas pag saan ka entrance and then ang exit. Magkaiba sila. Okay, bababa na tayo. Thank you. Alright, sorry. Alright. So tama lang, no, na magkaiba ang exit and entrance para hindi magkasalubungan gaya nito. So ito yung exit, ito yung entrance. Okay? So entrance. Wala mo sakay, Lekoy? Wala mo sakay? Ha? Puno na? Okay. Okay, so at least mayroong limit, no? Napay sunod duha. Napay mo sunod duha. Okay, so yun na. Na-try na natin. So actually ako yung lumagpas, no? Na-realize kung dapat pala ako ibababa sa may SNR, doon sa may Alorica. Lumagpas na ng konti, nakasarado na yung pintuan, kaya wala nang chance para makababa doon, kaya nalagpas tayo dito sa bus stop sa may Shrine Hills Matina or Davao Global Township.
So yun na siguro, thank you for watching. Ano masasabi nyo? Relate ba kayo dun sa mga komento or sentiments sa testimony ng ating mga nakatabi sa sasakyan sa bus na yan na nga pahirapan, grabe yung struggles. 30 minutes bago makasakay, habulan, banagbagan, survival of the fittest. Let me know in the comment box.